Lalo na kung ang kakantahin mo, hindi naman kanta ng pagtataksil. Hindi naman kanta ng kawalang yan, kagaya nung ginagawa nung iba. Ang kanta mahahalay na kanta. Pero kung ang kanta, pagka ang kanta, kapupulutan ng mabuting aral, pinag-aaralan ko yung kante. Wala nga lang akong magandang boses, pero kung maganda boses ko, talagang aaliwin ko kayo sa kakakanta. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show para sa ating mga loyal, laging nakasubaybay na mga subscribers. Maraming salamat po sa laging pag-abang. Ayan, every week, no, meron po kayong mga paborito mga preachers. Maraming salamat po. So right now, we are at around 207,000 subscribers. Maraming salamat po. At kung ikaw naman ay newcomer, ikaw ay baguhan, oy, tuloy po kayo. Welcome po kayo dito sa Usap-Usap University. Ang ating ginagawa, nabibigay tayo ng mga honest at genuine, instant na mga reaction sa mga religious videos, mga preaching, homily, sermon at iba pa. And for this particular na source video, isa lang po ang ating papanoorin dahil ito ay nagmula sa Brother Eli channel. Ito po ay isang Itanong Mo Kay Soriano episode mula of course sa pinaka-in-demand na preacher dito sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. At ito ay actually about sa secular music. Ano ba yung ibig sabihin ng worldly music? And I believe discuss din about kay Satanas kung siya ba parang ano ba, worship leader, you know, something like that. And of course, this is in line with, I would say, very popular na groups ngayon. So we are shooting this August 2026 and history has been made sa Filipino music, especially sa branch ng OPM na P-pop. Ayan, meron tayong BINI, meron tayong SB19 na fairly recent na mga Filipino acts na nag-perform sa Coachella, Lollapalooza at kahapon Summer Sonic naman sa Japan. Sa akin pong background sa pag-analisa sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon, nakipagdebate sa ABS-CBN News Channel at sa aking younger years ay kumakanta din po ako in public starting at age 5 kung di ako nagkakamali, and I was in a rock band from age 15 to 18 mga ka-U3. So anyway, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Saan sita sa Biblia na si Satanas musician? Di yata naman ang Diyos pipili ng musician, si Satanas papipiliin. Hindi naman totoo na si Satanas ang musician. Ang original musician ang Diyos. Siya unang-unang umaawit. Kaya nga natuto yung mga anghel, pati yung kanyang anak na Panginoon Kristo, natutong umawit dahil nakita niya sa Ama. Hindi naman kasi gagawin ni Kristo ang anumang hindi niya nakita sa Ama. 5:19 ng Juan. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan." Ang anak, ang ginagawa niya lang, yung mga nakikita niyang ginagawa ng Ama. Kaya ang anak kumakanta o umaawit. Kasi nakita niya ang Ama kumakanta rin. 5:1 ng Isayas. "Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol." Alam mo kung sino yung pinakamamahal ng Diyos? Si Kristo yon. Parang halimbawa, ang isang ama, mahal niya yung anak niya. Pinagkakanta niya, lalabay pa eh. Marami na ako nakitang ama na nagmamahal sa anak. Para mapatulog yung anak, ma-please yung anak, kinakantahan yung anak eh. Ganon yung Ama sa langit. Ang pangunahing inaawitan niya yung kanyang pinakamamahal. Alam mo kung sino yon? Basahin natin ang 1:5 ng Efeso hanggang 6. "Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal." Ang minamahal diyan ay si Kristo.
This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Kaya ang beloved sa Biblia ay si Kristo. Meron bang pruweba sa Biblia na si Kristo umaawit talaga? Na kaya siya umaawit, nakikita niya rin ng Ama, umaawit din. 2:11 ng Hebreo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Aawit si Kristo ng kapurihan ng Ama habang ibinabalita niya ang pangalan niya sa gitna ng kanyang kapatid. Ang katunayan, 17, 6 at 26 ng Juan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Kaya nga ayon sa Biblia, sa piling ng mga apostol, umaawit si Kristo ng doxolohiya, ng himno. Doxology? Himno ang kahulugan, pag-awit ng papuri sa Diyos. Basahin natin ang 26 ni Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Okay, before we continue mga ka-U3, dahil masabi na po siguro na sa lahat po ng mga lahi sa mundo, ang Pilipino po ang isa sa mga musically inclined culture. Magmula sa ating mga religious na mga songs, sa mga hymno natin, sa ating mga fiesta, sa ating paraan ng pag-celebrate, di ba? Sa ating mga okasyon, sa ating karaoke culture. Kaya nga po, ako personally, aking paniniwala, isa tayo sa mga pinaka-the best na karaoke or videoke singers mga ka-U3. But anyway, so far, no, kaunting recap, Jesus sang because he first saw God sing. Yan pong sinasabi ni Brother Eli. So I believe ang logic dito ni Brother Eli, kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ, he only does it because he also saw it from God. And yung binigay niya nga po na halimbawa na ginagawa ng Diyos Ama is yung pag-value niya, ang pag-awit niya sa kanyang anak. No, katulad ng isang ama, no, sa isang baby for example. So dahil si Jesus Christ ay ang kanyang beloved, yun pong sabi ni Brother Eli. And ano yung mga inaawit? Praise songs para sa Diyos. Ito po yung mga hymno o yung mga doxolohiya daw nga po. Now, it got me thinking, how about dance mga ka-U3? I am genuinely curious kung meron din pong passage sa Bible na nagsasabi na si Jesus Christ ay sumayaw. I wonder if that has kumbaga biblical basis that God danced. Kasi kung Jesus Christ danced, we can also say maybe that God also dances, di ba po? And then meron bang pinipili na uri or kind or genre of music mga ka-U3? Kasi kung maalala nyo po yung mga combo dati, meron po mga movements dati syempre, no, as the music evolved mula sa simpleng mga instrumento sa mga piano, nag-evolve yan into combo, ayan, pagpasok ng mga 1950s, 60s rock and roll. So marami po sa mga Christian groups ang ayaw pong tanggapin muna, no? At first, yung mga drums, mga electric na mga guitar, ayaw po niyan dati ng marami sa mga grupo. So my understanding is that's the same way with Members Church of God International siguro, no? When they started, maybe they don't like, there was an evolution of music na ngayon ay mas moderno na, no, mga ka-U3. At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Nag-awitan sila ng isang himno. Kaya si Kristo umaawit kasama mga apostol. Maliwanag sa Biblia ang Kristo umaawit. Kaya siya umaawit din kasi ang Ama. Hindi niya gagawin kundi niya nakita sa Ama. Sabi niya dun sa Juan 5:19. Ang pag-awit, itinuro yan sa mga kapatid sa iglesia. Sa 3 ng Kolosas, versikulo 16. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan.
Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Unang-una nating dapat awitan ang Diyos. Yun ang ginawa ni Kristo. First. Pero bawal bang umawit ng iba? Masama ka bang umawit? Halimbawa, meron ka minamahal. Pilipino ka. Magpapahayag ka, di mo maipahayag. Kumuha ka ng gitara, tapatan mo, bintana, at saka ka umawit. Harana. Si Solomon, nagharana rin. Basahin natin ang awit ni Solomon. Inawitan niya ba yung kanyang Songs. minamahal? Umawit siya ng awit para sa Diyos. Pero umawit siya ng awit para sa kanyang mga minamahal. Basahin natin ang awit ng mga awit. Si Solomon ito Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. Suso. Hindi yung suso ng kanyang sinta. Sinasabi. Ang Diyos ba yan? Ang Diyos ba may suso kagaya ng babaeng sinisinta ni Solomon? Kung mahal mo talaga, anong masama kantahan mo? Sa demonyo na ba yun? Mahal mo lang naman talaga yung babae. May pinagtitibay mo nga yung pag-ibig niyong dalawa dahil yun ang gusto ng Diyos. Na magmamahalang kayo hanggang sa kamatayan, until death do you part. Tapos kakanta ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi Na mahal natin mo pwede. yung asawa mo, wala ka ng iba. Sa demonyo ba yun? Nangangako ka lang na mamahalin mo yung asawa mo hanggang matanda na kayo. Siya lang ang mahal mo, wala nang iba. Masama ba yun? So, depende Hindi sa nga masama lyrics? yun Tama nga yun Kinantahan mo ba naman yung nanay mo? Sa demonyo ka na. Kinantahan mo yung tatay mo. Paano naging sa demonyo kinantahan mo yung tatay mo? O kaya kumanta ka ng isang kanta ng pagiging tapat sa asawa o sa kasintahan. Kahit na yan, ginawa ng kahit sino pa, hindi naman mali ang sinasabi. Naman masama kung sabihin mo, ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Masamang kantahin mo yan. Sa demonyo ba yun? Kaya napakamaling aral niyang sasabihin mo pag kumanta ka ng kanta ng tagalabas, mali na sa demonyo na. Hindi Satanic totoo na agad. yun. Meron pa nga kanta nagbibigay pa ng pag-asa sa mag-asawa Yung kantang How Soon, inasa Biblia yun How soon? May reconciliation Ang nagkahiwalay na mag-asawa, sana magkaroon ng reconciliation. Nasa 7:11 yun ng Korinto. Inilagay ngayon sa kanta. Hindi masamang kumanta. Lalo na kung ang kakantahin mo, hindi naman kanta ng pagtataksil. Hindi naman kanta ng kawalangyaan, kagaya nung ginagawa ng iba. Ang kanta mahahalay na kanta. Pero Yun. kung ang kanta, kanta ng pagmamahal, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, lalabay, pagmamahal sa kasintahan, pagmamahal sa asawa. Merong kanta nagtuturo ng maganda kahit na yan ay hindi kanta sa iglesia at hindi kanta sa Diyos. May mga kantang nagtuturo ng katapatan, nagtuturo ng paggalang sa magulang. May kanta na nagtuturo ng pagmamahal sa asawa, anak, kamag-anak, kapatid, pati sa bansa. Ang payo ko lang sa'yo, kapatid, huwag kang kakanta ng mga kantang antikristo. Yung mga kantang may blasphemy. Mag-ingat ka lang. Pero kung kinakanta mo naman ukol sa pagmamahal ng lalaki sa babae, asawa sa asawa, kasintahan sa kasintahan, pananatiling tapat, ano yung masama ron?
curious po ako dito mga ka-youth, ano? Especially po sa ngayon po, syempre ang tagapangasiwa po ng MCGI, as far as I know, ang overall servant po ay si Kuya Daniel Razon. And sa local music scene po sa Pilipinas, apparently, no, it's very well known na ang Wish 1075 ay pag-aari po, no ba? Tama po ba, no, ni Kuya Daniel Razon? And my guess is meron pong nangyayari na parang filtering dito po sa mga performances kasi sa totoo lang, napakalaki pong tulong ng Wish Bus, no, sa pag-promote po ng Philippine music. Not gonna lie, yung SB19, yung lahat po ng mga grupo, mga rock bands natin, mga hip-hop groups even. Pero dahil ito po ay commercial, siguro po hindi ina-apply in its strict sense ang mga doktrina po ng MCGI as to the performances sa Wish Bus. Kasi sinasabi ni Brother Eli dito na ang impression po sa akin, ang pagkanta ng mga musika ay okay lamang kapag ito ay kumbaga may central theme ng pag-ibig, no, walang pagtataksil, pag-ibig sa magulang, sa inyong minamahal, sa inyong bayan, ganyan. Pero sa pagkakalam ko po kasi, sa Wish Bus, may mga kanta din po dyan na siguro maaaring hindi po papasa sa standards po ng MCGI. So I'm very curious about this. If meron kumbaga delineation or a little bit loose ang pag-filter sa mga performances po ng Wish Bus. Kasi well, in a way, alam naman natin na wala namang kahalayan or hindi naman kumbaga super sexy siguro ano, ang mga performances sa Wish. So please let us understand mga ka-youth about that. But anyway, going back as to the idea of worldly music, ayan, so Brother Eli saying it's totally fine. Ang importante is yung mensahe, basta wag lang yung mensahe ng Antikristo. Hindi yung messages ng betrayal. So kung ang value is mga message ng love, edi yung opposite noon, yung hate, edi wag tayo mag-participate, wag nating gawin, wag nating kantahin mga ka-youth. Ang tao hindi masamang kumanta kung hindi naman laban sa Diyos. Lalo na kung nakautos yun sa utos ng Diyos na mahalin mo iyong asawa sa pagmamahal mo. Utos ng Diyos yun, 5:25 ng Epeso eh. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Singing is an expression of love. Sama na sa pagmamahal ang kuminsan kantahan mo yung minamahal mo. Sana maliwanagan yung mga tao na pag nakarinig na ng kanta ng hindi sa kanilang iglesia, parang nandidiri na. Si Apostol Pablo nga, pati yung mga poetry ng ibang bansa, ginagamit niya eh. Nung magsalita si San Pablo sa gitna ng Areopago doon sa mga Grego na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan doon sa Gresya. Ang sabi ni Pablo sa 17:28 ng Gawa, Sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. sinasite ni Pablo ang sinabi ng mga manunula ng Greece. It is a part of the poetry of Greece. Greek In na Him we literature. live and move and have our being, as certain also of your own poets have said. Yung poem created by Greek poets, sinabi at isinite ni Apostol Pablo. Sa demonyo ba si Pablo noon? Tama naman yung sinabi na sa Diyos tayo nabubuhay, nakakakilos tayo dahil sa Kanya, at meron tayong pagkatao dahil siya lumalang sa atin. Masama bang sabihin yon? Kaya ang sabi ni Pablo doon sa 17, nung makarating siya sa Greece, ang sabi niya sa 22, At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. naglalakad siya doon sa Gresya, nakita niya isang dambana, isang altar. May naka-dedicate na Shrine. salita, dedicated to an unknown God, sa isang Diyos na di kilala.
Yung Diyos na yon na sinasamba nyo na hindi nyo kilala, siya ngayon ang ipinakikilala at ibinabalita ko sa inyo. Interesting. Ginagamit niya yung poesya ng mga Gresya. Kanta pa hindi gamitin ni Pablo. Kaya ako, pagka ang kanta, kapupulutan ng mabuting aral, pinag-aaralan ko yung kante. Wala nga lang akong magandang boses, pero kung maganda boses ko, talagang aaliwin ko kayo sa kakakanta. Hindi masama yung kanta, lalo na kung nagtuturo ng mabuting bagay. Kahit kanta, kahit tula, ano naman ang masama nun? Sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, mahigit sa hayop at malansang isda. Uy, buwan ng Tama wika naman yun ngayon. kahit na Pilipino ka, nilalait ng buong mundo. Hindi ko ikinahihiya ang aking lingwahe rito sa Brazil. At marami ng Brazilian marunong ng Pilipino. Kumakanta na nga sila ng Filipino song Kaya masasabi ko, let us be proud to be Filipinos and let us not be ashamed of using our language. Kaya dito sa Brazil, ang maraming Portuguese kung magsalita ngayon. Salamat po sa Diyos. Okay, mga ka-youth. Ayan, sure po ako. Marami pong magko-comment dyan sa atin pong comment section bitin dahil dyan po nagtatapos ang ating reaction video. This is a very short one, no? Ito po sa idea lang naman ng musika. Kasi sa totoo lang po mga ka-youth, I grew up na nakita ko na merong ibang mga grupo na stricto. No? Sinasabi nila na kapag hindi song sa church, ay automatically yan ay worldly music or secular music. So hindi daw pwede. Even yung pag-practice sa church, no, bawal itugtog yung mga kanta na sa labas ng iglesia, something like that. Or much worse, sa iba na hindi talaga nakikinig na ng radyo, hindi kumakanta, hindi nanonood ng mga kanta about pag-ibig, about human experiences, human emotions, sadness, something like that. And para sa akin, this is very refreshing. Ito pong sinasabi ni Brother Eli na hindi masama ang makinig ng mga kanta na outside the church, but yung central theme na nakikita ko dito sa punto ni Brother Eli is dapat merong love, no? Ito po ay pagmamahal sa magulang, okay lang yan. Pagmamahal sa iyong sinta, pagmamahal sa iyong kapwa, pagmamahal sa iyong bayan, that's not a problem. Kaya nga on that regard, I'm very curious kung gaano yung standards na ina-apply ng MCGI. At least kasi sa understanding ko, dahil connected si Brother Daniel Razon sa Wish, no? Kung gaano sila ka-stricto. Kasi as far as I know, may mga nakakalusot po yata, di ba? Na outside ng quote-unquote love na central theme, no? Sa kanilang mga Wish bus na mga performances. Kaya nga I was thinking na maybe that is a totally different thing dahil yan ay commercial, no? Na aspect ng buhay CEO o ng buhay na administration ni Kuya Daniel Razon sa Wish Bus, mga ka-U3. And I also highlighted kanina yung importance, no, ng Wish Bus sa pag-promote ng Filipino music. I have to really give props, no, dahil marami pong mga talento sa Pilipinas ang na-highlight dahil po sa Wish Bus. So ang ating topic po ay quite relevant today at nagustuhan ko rin po yung sinabi ni Brother Eli at the last part, yung kay Jose Rizal, yung pagmahal sa ating sariling wika. Ayan, dahil ngayon po ay Agosto, no? Tumiming patuloy sa buwan ng wika, mga ka-U3. So hindi lamang sa songs, but also sa poetry. Ang ganda ng halimbawa ni Brother Eli, and that was actually new information sa akin. Yung sinasabi na unknown God. So ginagawa din po na referensya ang Greek poetry. So we have songs and poems, no? Na kahit nasa labas ng iglesia ay totally fine. Pero the one that I've been waiting for, sayang, yung dance naman po. So kung may link po kayo ng explanation ni Brother Eli patungkol sa dance, ayan, kung ano ba, yan ba okay lamang na sumayaw tayo, magbigay tayo ng papuri through our body movements, ano po. So please comment below if may link po kayo niyan. And also, you can watch that video over there. Playlist over here. Subscribe for more. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. See you later.